أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ngayong araw po ang ating pag-aaralan ay pagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral sa mga aral mula sa talambuhay ni Propeta sallallahu alaihi wasallam at ito po ay pang-apat na episode natin mula sa talambuhay ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. At nabanggit po natin na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sa edad na 40 ay siya po ay ibinabasa kanya ang unang talata na ibinabasa kanya na ito ang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, at pagkatapos ay siya ay nagda'wa o nagparating ng relihiyong Islam sa loob ng 3 taon na ito ay patago o sekreto. Ito ay patago. Maraming nagmuslim sa mga kaibigan niya, sa mga kamag-anak niya tulad ni Khadija bint Khuwailid na kanyang asawa, ganun din si Abu Bakr as-Siddiq at ang kanyang pinsan na si Ali bin Abi Talib, ganun din si Zaid bin Haritha at iba pang mga sahaba na maagang nagmuslim sa panahon nang ito ay sikreto pa. Patago pa ang pagpapahayag ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa dakilang mensahe na ito ang pagsamba sa nag-iisang tagapaglikha. At sa panahon na iyon, ayon sa ating mga ulama ay nagsasala po sila. Mayroon pong sala, ang ibang mga ulama kanila binanggit na ito ay sala na naiwan ni Propeta Ibrahim alaihi salam, at ang ibang mga ulama naman kanilang sinabi na ito ay sala na kung saan pagdarasal na nabanggit na mga ulama na 2 beses bago sumikat ang araw at 2 rak'ah bago lumubog o pagkatapos lumubog ng araw. So 2 rak'ah sa umaga at 2 rak'ah sa gabi. Yan ang nabanggit ng ibang mga ulama. Ang mahalaga ay si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nabanggit po sa mga hadith na siya po ay nagdarasal, pero hindi pa ito ibinababa sa kanya ang 5 beses na obligadong pagdarasal sa mga panahon na ito. Pero ayon sa mga riwaya ay nagsasala si Propeta sallallahu alaihi wasallam, ganun din ang ibang mga sahaba niya, pero yung pamamaraan doon nagkaiba ang mga ulama. Ang sinabi ng ibang mga ulama ay ito ay 2 rak'ah bago sumikat ang araw at ganun din paglubog ng araw. Ngayon, ito yung pagkaraan ng 3 taon ay ibinaba kay Propeta sallallahu alaihi wasallam ang isang talata na kung saan sinabi sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa anzir ashiratakal aqrabin, na iparating mo, ikaw ay magbigay ng babala sa mga malalapit mong kamag-anak. At dahil dito, ito ay sa Suratul Syu'ara, sumunod yung mga aya na ito, makikita natin, kung babasahin natin, ay halos marami dito ay kwento ni Propeta Musa alayhi salam kung paano siya nagparating ng kanyang mensahe kay Firaun. At paano tumanggi si Firaun at ano ang ginawa ni Firaun sa mga mananampalataya at paano sila niligtas ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kasamaan ni Firaun. At dito, isa sa mga aral na mapupulot natin dito ay ang Quran ay ibinaba sa atin na may mga kwento rito para tayo ay makapulot ng aral. Kaya makikita natin dito sa aya na Suratul Syu'ara na kung saan nandito mismo yung talata na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wa anzir ashiratakal aqrabin, na iparating mo, magbabala ka sa iyong mga malalapit na kamag-anak. At dito sa mga talata na ito mababasa dito yung kwento ni Propeta Musa alaihi salam kung paano niya pinakitunguhan ng si Firaun at ng mabuting pakikitungo, mabuting pakikipag-usap. At ganun din na ang pagtanggi ng mga musyrikin, ang mga hindi mananampalataya ay likas na sa kanila na may mga tumatanggi sa kanila at sila ay nagmamalaki, nagmamayabang. At ganun din na ang tao ay dadaan talaga sa pagsubok kapag siya ay pinanghawakan niya ang katotohanan. At dito, yung mga ginawa sa kanila ni Firaun, ng mga pagpapahirap
at ganun din ang tiwala ni Propeta Musa alayhi salam sa nag-iisang tagapaglikha. At dahil dito, sila ay nagtiwala kay Allah, niligtas sila ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kasamaan ni Firaun. At dito ikinikwento ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang ginawa ni Propeta Musa, ang dakilang propeta ng Islam, dakilang propeta na kung saan dapat nasundin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mabuting pamamaraan, ang pagtitiis, ang tinatawag na pagtitiwala kay Allah, at ganun din na magtiwala kay Allah at ililigtas tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala at palagi pa rin mananatili ang katotohanan. Kaya dito, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung ibinabasa kanya ang aya na ito, wa andir ashiratakal aqrabin, ay siya ay pumunta sa Jabal As-Safa. Ang Jabal As-Safa, kapag kayo ay nag-umrah, pagkatapos ni magtawaf, kayo ay magsasala ng 2 rak'a sa Maqam Ibrahim, pagkatapos ay sunna na uminom ng Zamzam, at pagkatapos pupunta tayo sa Jabal As-Safa. At Jabal As-Safa, yung Safa wal Marwa. Ang Jabal As-Safa ay doon tumayo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at tinawag niya ang mga tribo sa Makkah, ang mga tribo ng Quraysh sa Makkah. At dahil dito ay dahil kilala nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, halos lahat sila ay nagtitiwala sa kanya, ay pumunta ang mga tao, naipon ang mga tao. At dahil dito sinabi niya sa kanya na nung natipon na sila, na kung sasabihin ko sa inyo, ito yung unang sinabi niya, kung sasabihin ko sa inyo na sa likod ng bundok na ito ay may mga kabayo na panggera na sila ay gustong umatake o lumusob sa inyo, kayo ba ay maniniwala sa akin? Ang sinabi ng mga tao ay kami ay maniniwala sa iyo dahil wala kaming nasusubukan sa iyo na yung tinatawag na pagsisinungaling. Sila ay nagtitiwala. Kaya sinabi niya, wala pa kami nasubukan na pagsisinungaling mula sa iyo. Bagkus sila ay nagtitiwala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malinaw ang kanilang pagkakasabi. Kaya tinanong din sila ni Propeta sallallahu alaihi wasallam dahil meron siyang gustong iparating sa kanila. At sinabi niya, pagkatapos noon, sinabi niya na ako ay pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala, ako ay propeta sa inyo at nagbibigay sa inyo ng babala na sino man ang hindi sumunod ay paparusahan ng Allah at sino man ang sumunod ay paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ibibigay sa kanya na gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ay nagbigay ng babala sa kanila. Kaya halos lahat sila ay hindi makapagsalita. Maliban lamang kay Abu Lahab. Abu Lahab, ang tito na propeta sallallahu alaihi wasallam, siya ay tumayo at nagsalita at sinabi niya na tabban laka ya Muhammad, kasawian sa iyo o Muhammad. Yan lang ba ang bagay kung bakit mo kami tinipon? Yung bagay na yan. So si Abu Lahab doon pa lang sa unang pagkakataon ay siya na ay gumawa na ng mga hindi magagandang mga salita kay Propeta sallallahu alaihi wasallam na siya ay kabilang sa mga malalapit na kamag-anak ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa ito sa pagsubok kay Propeta sallallahu alaihi wasallam dahil kamag-anak niya, tito niya, si Abu Lahab. At siya yung nagsabi na, yan ba yung bagay na kaya mo kami tinipon dahil sa bagay na yan? At dahil dito ibinabasa kanya yung talata na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sa suratu Al-Masad, na sa ibang mga riwaya, tinawag nila ito na suratul Lahab, na tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalat al-hatab fi jidha hablum min masad. At itong talata na ito, itong sura na ito, itong si Abu Lahab ay isa ito sa mga miracles ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Bakit? Bago mamatay si Abu Lahab, 10 years bago mamatay si Abu Lahab, ay ibinabana ang talatang ito. Anong talatang ito? Ay ibinaba na binibigyan ng sentensya si Abu Lahab na siya ay mamamatay na isang kafir, musyrik na hindi mananampalataya, at mananatili siya sa kanyang pananampalataya at hindi niya babaguhin ang kanyang pananampalataya. Sinabi sa tabbat yada abi lahabi wa tab, kasawian kay Abu Lahab dahil sa kanyang ginawa. Hindi nakapagbigay ng kabutihan sa kanyang kayamanan, ang kanyang pamilya, ang ninuman, bago siya ipaparusahan sa araw ng paghukom. At after 10 years, ay namatay siya na ganun pa rin ang kanyang paniniwala. Maaari niyang
maaari niyang, sa panahon na yun, dahil ito ibinaba, maaari niyang pasinungalingan ng Quran. Sabihin niya, ako ay nag-Muslim ngayon, tinanggap ko ang Islam. Kaya ang Quran ay mali. Pero dahil sa yan ay sinabi ng Allah, yan ay miracles na mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, na ito ay dala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam after 10 years. Marami na nag-Muslim na mga sahaba, pero si Abu Lahab ay nanatili pa rin siya at wala siyang tinatawag na binago sa kanyang relihiyon, at ito ay nabanggit na sa banal na Quran, ay binabasa kanya bago pa siya mamatay ng 10 years. Allahu Akbar. Isa ito sa mga miracles ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Isa sa mga dahilan na nag-Muslim itong isa sa mga doktor na si Dr. Miller, na isa sa mga Amerikano na nakipag-debate sa mga Muslim, at isa ito sa dahilan kung bakit siya nag-Muslim. Sinabi niya, paano ito sasabihin ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na maaring pasinungalingan ni Abu Lahab at pagdating ng panahon na nagkamali ang Quran. Pero dahil ito ay galing kay Allah, sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, at ito ay nanatili at totoo hanggang sa mamatay si Abu Lahab, at ito ay isa sa mga miracles ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. At pagkatapos ito na yung nagsimula na yung lantaran na pagpaparating ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ng kanyang mensahe, na ito ang pagsamba sa nag-iisang tagapaglikha. Pagkatapos ng 3 years, siya ay tinatawag, ibinabasa kanya yung Wa'anzir ashiratakal aqrabin, at ito yung nangyari, na siya ay nagparating ng mensahe sa lahat ng kanyang mga katribo, mga kababayan na sa Makkah, at ipinarating niya ang Islam sa kanila. At lahat at unang ginawa ng mga Quraysh nung nalaman na nila na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagparating na ng mga mensahe, ay pumunta sila kay Abu Talib. Ang mga Quraysh, hindi sila ang mga hindi mananampalatayang Quraysh, hindi sila sang-ayon sa ginagawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, dahil sila ay maraming mga ribulto na sinasamba. Maraming mga sinasamba na mga maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. At dahil dito, kinausap nila si Abu Talib, pero si Abu Talib ay maganda kanya pakikitungo sa kanila, at si Abu Talib ay kabilang siya sa mga pinuno, ang mga pinuno ng Quraysh, kaya wala silang magawa nung sabihin niya na nagpaliwanag siya sa kanila na hayaan niyo si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at dahil dito wala silang nagawa. At marami silang ginawang paraan sa loob ng 10 years na ito bago maghijra si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Meron tayong 3 years na patago na pagdada'wa, pagpaparating, at ngayon nagsimula ngayon yung lantaran na pagpaparating ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ito yung nagtagal ng 10 years, at marami silang dinaanan na pagsubok sa mga panahong ito sa loob ng 10 years bago maghijra si Propeta sallallahu alaihi wasallam. At kabilang dito ang kanilang pagkakasabi na si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay gumagamit ng mahika. Subhanallah, gumagamit ng mahika. Ganon din siya ay sinungaling. Subhanallah. Kahit na sila ay nagtitiwala, sila alam nila ang kanyang pagiging tapat, mapagkakatiwalaan, yan ay sinasabi nila. Pero dahil siya ay naging propeta, dahil siya ay naging mensahero ng Allah, ay nagsimula ang mga hindi mananampalatayang Quraysh na sabihin na siya ay salamangkero, siya ay isang sinungaling, at iba pa. Hanggang sa kabilang sa mga ginagawa nilang pagpapahirap kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, ay yung dalawang anak ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mga babae ay pinahiwalay nila yung kanilang mga asawa. At ganun din na yung isang beses nagdarasal si Propeta sallallahu alaihi wasallam sa Kaaba, at yung laman loob ng hayop ay nilagay nila sa kanyang likod habang siya ay nakasujud at nagdarasal. Allahu Akbar, la ilaha illallah. At iyak na iyak si Fatima, at sinabi niya na bakit nyo ginagawa sa isang tao, yung anak niya si Fatima, sa isang tao na wala siyang ginagawa sa inyo maliban sa kanyang sinasabi na ang kanyang Panginoon ay ang Allah subhanahu wa ta'ala, iisa ang Panginoon. Ganun din na itong si Ummu Jamil, nanay ni Jamil na kabilang sa nabanggitin natin kanina sa suratu al-Masad, nabanggitin wamra'atuhu hammalatal hatab, at yung kanyang asawa, itong si asawa ni Abu Lahab, at siya rin ay kumukuha ng mga bagay na mga tinik at nilalagay sa daanan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ganoon din sa pituan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ngunit si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nanatili siya sa maganda pakikitungo sa kanila. Siya pa rin ay hindi sumusuko sa kanilang siya pa rin ay nagdada'wa, nagpaparting ng Islam, dahil ito ay tinatawag na
kabilang sa mga pagsubok sa kanya na dapat niyang tiisin. Dapat niyang tiisin dahil kabilang ito sa pagsubok bilang isang propeta. Ito yung sinabi ni Waraqah bin Nawfal na palalayasin ka ng iyong mga nasyon. Subhanallah. Dahil sa mensahe na ito. At ganoon din, isang beses sila ay nagdadakwa ni Abu Bakr as-Siddiq. Sila ay nagparating ng relihiyong Islam sa mga tao. Ang pagsamba sa nag-iisang tagapaglika, ang pagsamba sa lumikha sa atin, ang pagsamba kay Allah. Yun ang kanilang mensahe. Pero sila ay pinagbabato, pinaghahampas ng mga tsinelas at iba pang mga bagay hanggang sa nawalan ng malay si Abu Bakr as-Siddiq at saka si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At noong nakuha sila ng kanilang mga kamag-anak at dito ay si Abu Bakr as-Siddiq, sinabi niya na nasaan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabilang ito sa isa sa mga riwaya kung gaano kamahal ni Abu Bakr as-Siddiq si Propeta sallallahu alaihi wasallam, na ayon sa ibang mga riwaya na siya ang pinakamainam sa mga sahaba. Siya ang pinakamainam na tao pagkatapos ng mga propeta. At dahil dito, isa sa mga kwento ay sinabi niya nasaan si Propeta sallallahu alaihi wasallam at sinabi ng kanyang nanay na magpahinga ka muna. Dahil siyempre, sinaktan sila ng mga Quraysh. Kaya nawalan ng malay si Abu Bakr. Sabi niya, hindi ako makakapagpahinga na maayos. Hindi magiging maganda ang aking pakiramdam hanggang hindi ako nakakasigurado na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nasa mabuting kalagayan. Hanggang sa hinanap nila at nakita nila na nasa maayos na kalagayan si Propeta sallallahu alaihi wasallam at saka nagpahinga si Abu Bakr as-Siddiq. Subhanallah. Kahit na nasaktan siya, kahit na halos buong katawan niya ay may mga sugat, ay hindi pa rin siya, hindi niya naisip yun. Hindi niya naisip ang bagay na yun. Bagkus ang unang tinanong niya, ano ang nangyari kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan ang tunay na pagmamahal. Yan ang ano nila kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, na mas inuuna pa nila si Propeta sallallahu alaihi wasallam kaysa kanilang sarili, dahil nakita nila na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tunay na alipin at sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang din sa pagpapahirap ng mga Quraysh ay ang pagpaparusa nila kay Bilal ibn Rabah. Nakwento natin ito na siya isang alipin ni Umayyah bin Khalaf at binaparusahan siya ni Umayyah bin Khalaf. Binibilad sa araw, hindi pinapainom, hindi pinapakain para lang itanggin niya ang relihiyong Islam. Pero ang kanyang tanging sinasabi ay ahadun ahad, ahadun ahad. Ang tanging dapat sambahin ay ang nag-iisa na siya ang Allah subhanahu wa ta'ala, hanggang sa binili siya ni Abu Bakr as-Siddiq. Kahit minahalan siya ni Umayyah bin Khalaf, malaki ang ginawa niyang presyo kay Abu Bakr, kay Bilal ibn Rabah. Ganun pa man ay si Abu Bakr as-Siddiq ay halos ang kanyang kayamanan ay ginugol niya sa pagbili ng mga alipin para sila ay makaligtas mula sa pagpapahirap ng mga hindi mananampalataya. Kabilang si Bilal sa nabili ni Abu Bakr as-Siddiq para siya ay makalaya at makaiwas sa pagpapahirap ng mga hindi mananampalataya. Kabilang din sa parusa, mga pagpapahirap na ginawa ng mga Quraysh ay ang kanilang pagpaparusa sa pamilya ni Ammar, ang nanay ni Ammar at saka sa tatay ni Ammar. Si Sumayya, isang babae. Sumayya, ang unang nagmuslim sa kanila ay si Yasir, si Ammar. Nagmuslim si Ammar at pagkatapos ay kanyang ipinarating ang mensaheng Islam sa kanyang magulang na si Yasir at saka si Sumayya. Nagmuslim itong si Yasir at saka si Sumayya, ngunit pagkaraan ng nalaman ng kanilang mga Quraysh na nagmamayari sa kanila, ay pinarusahan nila itong si Sumayya at saka si Yasir hanggang sa napatay nila itong si Sumayya at saka si Yasir. Ang pinakaunang nasyahid na babae, ang pinakaunang nasyahid sa Islam ay si Sumayya. Dito sa pagpaparating ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ng mensahe ay si Sumayya, na hindi niya pinagpalit ang kanyang relihiyon, na pinanindigan niya ang pagsamba sa nag-iisang tagapaglikha dahil alam niya na ito ang totoong katotohanan, ito ang daan tungo sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sila ay nanatili na naging matatag sa relihiyong Islam kahit na buhay ang naging kapalit. At sinabi sa kanila ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, inna maw'idukumul jannah, katotohanan na ang pangako sa inyo na naghihintay sa inyo kay Allah subhanahu wa ta'ala ay ang kanyang paraiso, na ito ang buhay na walang hanggan. Allahu Akbar. Nawa ipapasukin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang paraiso, at ganoon din na tayo ay maging matatag sa kanyang relihiyon at maisabuhay natin at mapanindigan natin ang pinakadakilang relihiyon na ito ang relihiyong Islam.
At dahil dito, si Sumayya at saka si Yasir na mag-asawa ay pinatay sila ng mga Quraysh na hindi mananampalataya. At si Yasir naman, o si Ammar na anak nila ay nakaligtas at nanatili na kasama ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sa panahon na ito, ang mga sahaba ay sila ay nanatili sa isang lugar. Kapag may nagmumuslim sa kanila, ay doon pumupunta sa lugar na ito. Kumbaga sa panahon natin ay parang masjid, parang opisina, parang jaliyat, na ito ang Darul Arqam. Darul Arqam, na ito ay napakalapit sa Safa, sa bundok ng Safa, na mayroong tinatawag na Darul Arqam. Ang nagmamayari ng tahanan na ito ay si Al-Arqam bin Al-Arqam, na isang kabataan, isang binata ang natao na ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinatnubayan ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ginawa niya ang kanyang bahay na bahay ng mga sahaba upang dito magsaliksik ng kaalaman, upang dito ang ituro ang mga relihiyo, ituro ang mga dapat malaman ng isang bagong yakap sa Islam. Kaya narapat sa atin na huwag tayong mag-isa. Kung tayo ay mag-Muslim, ay pumunta tayo sa mga kapatid natin na mga mananampalataya dahil doon natin malalaman ang relihiyong Islam. Huwag tayong mag-isa. Kapag tayo ay tinanggap natin ng Islam, kinakailangan na tayo ay pumunta sa mga group na sa mga Facebook na may mga nag-aaral doon patungkol sa Islam para malaman natin ang Islam. Hindi yung nagsahada tayo pagkatapos ay wala. Ang mga sahaba sa panahon ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, sila ay pinapahirapan, patago sa panahon na ito. Pero ganun pa man, mayroong silang paaralan, mayroong silang Darul Arqam na kapag sila ay nagmuslim, sila ay pasekreto na pumupunta doon para pag-aralan nila ang relihiyong Islam. Sa panahon natin ngayon, hindi tayo, walang nagbabawal sa atin. Bakit hindi tayo mag-aral? Kapag ikaw ay nagsyahada, tinanggap mo ang dakilang relihiyon na ito, ay narapat po sa atin na malaman natin, alamin natin ang kagandahan ng relihiyon na ito. Alamin natin ang mga ipinag-utos sa atin. Alamin natin ang kadakilaan ni Allah, ang mga responsibilidad natin bilang isang mananampalataya. Kaya narapat po sa isang mananampalataya, sa isang Muslim, na tinanggap niya ang relihiyong Islam, babae o lalaki, na dapat ipagpatuloy natin ang ating pag-aaral. Wala pong pumipigil sa atin at wala tayong magiging sapat na dahilan para sabihin natin na hindi tayo, naging mangmang tayo dahil walang nagtuturo ng Islam. Napakarami po sa ating mga lugar, sa ating kahit sa Facebook, napakarami nagtuturo about sa Islam. Meron tayong mga beginner sa bagong Muslim. Meron tayo kung marunong ka na, pwede kang pumunta sa ibang mga Allahu Akbar. So, po ng pag-asasaliksik ng kaalaman. Sikapin po natin dahil tunay na ang pagsasaliksik ng kaalaman, ito po ay liwanag. Hindi mo mararamdaman ang ganda ng relihiyong ito kung hindi mo pag-aralan. Hindi mo matitikman ang pagiging tunay na mananampalataya kung mangmang ka sa relihiyon mo. Kaya ang mga sahaba, sila ay nagsaliksik ng kaalaman. Sila ay mga balik Islam. Pero sila ay naging mga ulama. Ang relihiyon natin, kinukuha natin sa kanila. Bakit? Dahil sila ay nag-aral sa panahon ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kahit sila ay pinagbabawalan, sila ay sinasaktan, pinapahirapan, pero sila pa rin ay pumupunta at nagsasaliksik ng kaalaman sa abot ng kanilang makakaya. Kaya po tayo, alhamdulillah, ay dumating sa atin ang relihiyong Islam sa pamagitan ng mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ang pinaka dapat na gawin ng isang tao, ikaw man ay isang tinatawag na inborn Muslim, ikaw ay Maranao, Maguindanao, Taos, Sugyakan, Siamal, o anuman ang tribo mo, hindi po dugo natin ang magliligtas sa atin, kundi ang relihiyong Islam. Ang pagsasaliksik ng kaalaman ang magliligtas sa atin at panghahawak ng ating napag-aralan. Isabuhay natin ang ating napag-aralan. Yan. Hindi yung tinatawag na hindi ka magsasala, hindi ka mag-aaral dahil ako ay isang pinanganak na Muslim. Subhanallah. Hindi po. Dapat po tayo magsaliksik ng kaalaman. Dapat tayo magsaliksik ng kaalaman. Talabul ilmi faridatun ala kulli Muslim. Sinabi ng propeta, ang pagsasaliksik ng kaalaman ay obligado sa bawat Muslim. Sa ibang riwaya ay sa bawat Muslimah. At yan po ang huling pag-aaral natin ngayong araw, at subaybayan niyo po ang ibang mga pag-aaral natin sa episode 5 natin, at nawa nakapulot tayo ng aral sa talambuhay ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ito ay maisabuhay natin. Sa lahat po muli ng bumati sa inyo ng assalamualaikum wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nawa gati pa lang kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala
at ganun din na dagdagan ng Allah ang ating mga kaalaman at ito ay maisabuhay natin. Hanggang sa muli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.